This is Lance! So, nagtitrending ngayon to This is Lance. Ayon dito kasi kay Kaalaman, no? Sabi niya ganun, binabansagan ngayon ang social media personality na si Lance bilang kauna-unahang babaeng sumikat sa internet nang hindi nagpapakita ng suso o kung anumang malaswang parte ng katawan, sayaw o nagtuthirst trap sa internet. kilala siya kilala siyang mga engaging at straight to the point fact sharing video sa social media na labis na kinaaliwan hindi lang ng mga kapwa niya babae kundi mas marami ang mga lalaki. Ika kasi ng mga kalalakihan sa kanyang video ay natuto ka na in love ka pa sa kanya, no makeup, straightforward, unfiltered persona. Ang iba ay nakikita pa lang daw ang kanyang litrato, maririnig mo na ang pamosong "This is Lance" na intro sa kanyang mga video. Di totoo, nung una, hindi ko kilala to, biglang nag-pop up eh. Napanood ko yung dito yung kay Ato, yung content sa kanya ni Ato, yung pinapanood siya. Then tinry kong panoorin din for example ito. Panoorin natin yung isang video. Bakit namuputol ang buntot ng butiki tapos tumutubo ulit? This is Lance! At sa araw na to, ang mga lizards o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Gagawa ko. Ang mga lizards are born ay ipinanganak with fracture planes o yung tinatawag nating lines of thickness sa kanilang buntot. Ang mga fracture planes na ito ay binubuo ng micropillars, prongs, at nanopores na nagsiserve a series of segment na nagkiklip sa isa't isa, parang plugs sa socket. Kaya kapag hinahabol o hinihuli ng predator yung buntot nila, busa nila itong nilelet go or pinuputol para makatakas. At yung naputol na buntot, hindi agad tumitigil sa paggalaw dahil may natitira pa ring nerve activity dito. Ang paggalaw ng buntot na yon ay kumukuha ng atensyon ng predator at nagiging distraction habang tumatakbo na papalayo yung butiki. Kung kaya nilang putulan, kaya rin ng mga butiki na patubuin ulit ang buntot nila. Dahil meron silang mga specialized cells na Actually, pag pinapanood ko siya, hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya eh. Hindi kasi ang kasi nito, ang nakikita kong charisma nito, This is Lance. Meron siyang charisma talaga. Actually hanggang ngayon, ipa-review mo sa akin yung isang minuto na pinanood ko doon sa clip. Wala ako natatandaan eh. Pero nag-i-enjoy akong panoorin. Kasi bukod sa maganda si ate, kasi siya, napaka-wholesome. Yung hindi mo siya panonoorin dahil naseksihan ka. Na aminado tayo, majority kasi ng mga content creator, lalo ng babae. Ang unang napapanood ko before, kilala niyo yung si Biancake. Yung lagi nakasando, sila Ivana Alawi naglalaba na walang bra. Ito kasi, parang, siya, parang pag pinapanood mo na, imagine mo na kakwentuhan mo, na malalim na yung kakwentuhan nyo, di ba? Hindi siya boring panoorin. No? Bibihira yung may mga ganitong aura eh. Yung pag pinapanood mo, for example, to, no? Kaya ito, nakikita ko na itong video na to. Ngayon ko lang na nalaman na siya pala ito. Marami nag-share nito eh, nitong video na to, lalo ng pusa. Kasi mahilig din talaga kasi ako sa pusa. May pusa kasi ako. Pakiramdam mo ba nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. Maraming kukuha dito. Nagme-medicine yata to eh, no? Ni-research na eh. Nagme-medicine yata siya.
Sabi nito doon sa meme, this is Lance. Kahit anong gawin mo, Lance, wala kang pag-asa sa akin. Ang dami ko natutunan sa'yo, gusto ka na daw makilala ni mama. Hala, ba't na in love ako sa babae? Sabi ko nung magsi-celebrate lang ako ng wins ko pag ikaw ang napanalo ko. Wala nang intro. Hindi ako nakangiti tuwing dadaan ka sa wall ko. Ay, bakit ako nakangiti? Nasa na yung intro? Di ba? Nakakatuwa na merong sumisikat na ganito na hindi mo kailangan ng kung ano-anong gimmick, kung ano-anong naniniwala na ako na ang pagvo-vlog talaga ay ano yan kita mo sa kanya effortless. At tandaan, Effortless yung ginagawa niya, no? Kasi maganda kasi si ate eh. Subukan yung hindi siya kagandahan. Perfect, hinihintay ko nga na na may mambash dito eh. Tingnan nga sa comment section. Yung pagka halimbawa may nambash dito, alam mong inggit na lang ang makukuha. Mas malakas daw mag-scatter, pinsan ko lagi pang manood, mahulog kailan. Magaling itong bago nating content creator. Sana maraming sumikat na ganito na hindi basura. Dito ko pala nakita na Doctor of Medicine siya. Veterinarian, sorry. Vet pala ang niya. Sabagay, bagay sa niya bagay sa personality niya talaga, no? Akala ko medicine, vet pala. 3.1 million followers na, Kailan lang siya nag 2 million? Ito 2 million lang siya nung June 17. Tapos 3 million na agad siya, no? Ang lupit ni ma'am, no? Sana dumami pa yung katulad nito. Ang gaan niya kasi sa wall panoorin. Na 'di ba sometimes pag minanood ka minsan maarte, minsan mayabang, sometimes corny panoorin. Pero ito kasi siya yung ako aminado ako nung pinanood ko, hindi ko naman naiintindihan. Kasi parang alam mo yung nanonood ka ng, for example ako, cute na cute ako sa pusa. Nanonood ako sa YouTube minsan ng video ng mga pusa eh. Kahit wala naman akong pake dun sa dun sa tema ng video. Pero pag napapanood ko yung mga pusa, cute kasi. Yung napapatagal ka, hindi mo namamalayan ang tagal-tagal mo nang manonood. Parang ganun kasi yung experience dito kay Lance. Kaya ganun, no. May mga tao talagang ganyan, no. Hindi niya na kailangan magyabang, 'di ba? Anyway, next topic. I don't know if it's totoo to. Kasi hindi naman yun ang yung punto eh. Ito daw si Boss Toyo Boss Toyo can be the buyer of jersey by the late Rene Bobet Butterbonia amounting 25 million. Binibenta ba? Kung kayo ang nanay at tatay ni Rene, ibebenta nyo ba? Ipagpapalit nyo ba ang naiwang alaala ng anak para sa pera? Wait, ano ba to? Binibili ba yung yung jersey or binebenta ng magulang? Tingnan nga muna natin yung yung page ni Boss Toyo. Boss Toyo. Tingnan nga natin. Binibili niya ba? Imu-museum niya daw. 25 million para sa jersey ni Butterbonia. Well, ito uopinyonan ko doon sa price na 25 million. Halagang 25 million. Masyado namang mahal yun. Hindi naman sa
sa sinasawalang bahala ko yung ano, yung pagkatao ni Butterbone. Pero hindi naman si Michael Jordan yan or si ano eh. Pero kung ang tema ng pagbili ay para tulungan yung pamilya ni ano ni Butterbone, why not, 'di ba? Kung willing namang gumastos pero kung sasabihin mo yun talaga yung market value nung jersey, with all due respect sa pamilya ni Butterbone, ano naman yun? Para namang hindi OA naman yun, 'di ba? Pero katulad ng sinabi ko kanina, kung ang layunin tulungan yung pamilya, kung yun naman ang goal, it doesn't matter kung magkano mo binili. Tapos ito no, ang tanong dito kanina, kung ikaw ba ang nanay at tatay ni Rene, ibebenta nyo ba? Why not? 'Di ba? At yung pagpupuntahan naman nun, museum naman yung pupuntahan eh. Kaysa itago mo sa bahay nyo yan or maipis lang or what, 'di ba? I'm so sure pag dinisplay sa museum yan, mape-preserve yan. O kung gusto mo makita yan, punta ka doon sa museum ni Boss Toyo. Makikita mo. May entrance fee ba doon? Kung may entrance, baka mamaya libre ka pang pumupunta dyan pag titingnan mo yan, papapicture ka dyan eh. Wala naman siguro masama doon. 'Di ba? 25 million, ang laki na nun, man. Kung totoo man na nabibilhin ng ganyan, no? Hindi naman bababuyin yung uniform, i-display nga dun eh. Okay na yun. Hindi naman hindi naman masama yun na parang ibinenta mo yung alaala, hindi. Makikita mo naman eh. Kumbaga ganito yan let's say yung mga bayani natin, no, pinipreserve yung hindi ko naman sinasabi level ni Jose Rizal, di ba? Debatable naman yun. Depende, subjective, kung sobrang importante ni Rene do sa lugar nila, pwede naman, di ba? I don't think may masama doon. Unang-una, kailangan din mabuhay ng pamilya niyan eh. At pangalawa, maganda naman ang pupuntahan ng jersey. Hindi naman susunugin or ipagdadamot, i-museum naman eh. 'Di ba? I don't think na may masama doon. Ano ba sabi ng mga tao dito? Masaya naman siguro ang kaluluwa ni Rene kung makikitang maayos ang buhay. Oo, tama, no? Be practical, marami namang naiwang magandang alaala si Rene. Tsaka makikita naman nila yan, 'di ba? Every time na may pupunta doon, hindi mawawala pagtandaan mo ang isang bagay pag nilagay sa exhibit or sa museum, hindi yan mawawala basta-basta sa alaala ng mga Pinoy. Every time na, let's say, nakalimutan mo na, no? Syempre, let's be realistic. Hindi naman tatagal yung balita na yan. Makakalimutan din kasi yan eh. Pero pag naka-display yan sa isang museum, pag nadaanan yan, ito yung taga-Ateneo dati na namatay. Maalala uli ng tao. Kayo ba, kilala nyo ba si Acho? Si Acho yung namatay sa hazing ng Aegis Juris. Hindi na, no? Pero sikat na sikat yun dati. Si Acho Castillo. Pero dahil napaglipasan ng panahon, ito si Butterbone sikat ngayon. Kasi 'di ba, may mga kumo-content kay Butterbone, may mga 'di ba? Pagka yan ay nabili, okay lang. 'Di ba? I-museum, hindi talaga makakalimutan ng tao. Okay lang. Sa akin, wala namang masama doon eh. Actually, kahit na ibenta nila yan kung kanino basta makukuha yung pera, okay na rin. Hindi naman maiaalis nun yung yung pagiging anak niya sa nanay, sa pagiging anak niya si Butterbone. Hindi naman binibenta yung alaala. Uwi nga yan para lalong makilala si Butterbone eh. 'Di ba? No priceless. May mga tumututol, no? Money you can earn, but the memories of... Hindi naman mawawala yung alaala eh. 'Di ba? Akala ba nila isusunugin yan pag binenta? I-display naman yan eh.
Sa akin, oo, walang masama yun. Kayo, ano ba? Kaya lang, hindi niya na ba tatawaran yan? Kasi parang OA yung 25 million sa totoo lang. Di ba? Kahit nga siguro, 5 million or okay na din eh. Sino nito? Sino appraise nito? Or talagang bilang tulong lang talaga? Kung bilang tulong, okay na rin. Okay din. Bilang tulong. Hindi dun sa value talaga ng uniform. Di ba? Medyo na OOA yan lang ako sa 25 million. Akala ko sinasabi niya eh. Baka mamaya fake news lang to 25 million. Para kasing tingnan natin sa mismong page ni Boss Toyo. Tingnan nga natin. Boss Toyo. Mukhang wala naman nami-mention doon. Wala naman nami-mention na Wala naman nami-mention tungkol doon. Pero kung totoo man yun, okay, wala naman masama doon eh. 'Di ba? Kaysa naman kunin yan ng National Museum, halimbawa interesado yun, walang bayad doon. At least yun, mapapakinabangan, 'di ba? May malaki ang maitutulong nun sa pamilya ni Butterbonia. Anyway, yan lang naman muna yung pag-uusapan natin, mga kababayan ko. Magandang hapon o araw sa inyo lahat. Bye-bye.